Naman tayo ngayon sa ating Lab 7 na pinamagatan kong Watershed Hydrology Analysis Part 1. Meron tayong tatlong objectives. Una ay ang pag-delineate natin ng watershed boundary ng buong Cagayan River watershed. And then, kasunod nun, pwede rin natin i-delineate ang kanilang mga sub-watershed boundaries, kagaya ng watershed basin ng Pinakanawan River, ng Abuan River, at lahat ng sangang river ng Cagayan River. Ang second objective natin ay kailangan din nating mag-create ay mag-delineate ng synthetic rivers o yung river, pathways ng tubig, pati ng kanyang mga smaller branches ng rivers. So, dahil ito ay hindi totoong river, kundi yung rivers and waterways generated by the Digital Elevation Model RTM30, kaya tinawag ko ito na synthetic rivers. Pangatlo ay determine din natin ang stream order. So, limbawa, ang main river ng Cagayan River, ang ating stream order 1, ang stream order 2 ay ang river na nakakonekta sa Cagayan River, kagaya ng Abuan River. So, stream order 2 yun. Ngayon, pag nagsangan naman ng Abuan River, stream order 3 yun. So, para malaman natin kung pang ilang order ang bawat streams na na-encounter natin with due respect to the main river, it is, in our case, the Cagayan River in Region 2. Steps, ito ang ating gagawin para ma-meet ang objectives natin. So, ang una ay data preparation. At sa data preparation nito ay, siyempre, kailangan nating open ang GrassGIS, mag-create ng grass database, location, and map set. So, i-demonstrate natin ito. Pagka-open natin ng GrassGIS, dalawang window ang lalabas sa apps. Una yung console at ang graphics user interface or GUI. So, pag na-open na natin, unang gagawin natin na mag-create tayo ng database. Ito ang pipilitin natin. At gusto kong dito mag-create sa Drive E. Create ako ng new database folder at pangalanan ko ng watershed. And select folder. Do you want to create a new project? Yes. Gusto kong panangalanan ng WTS HD. And next. Next again. Ang CRS ay 4326. Select. Next. Okay. Finish. And okay again. So, naka-create na tayong database na ang pangalan niya ay watershed, may location na WTS HD, at ang map set ay permanent. So, bago natin i-import sa GrassGIS to, ay i-preview na muna natin ito sa QGIS, ang mga SRTM layers. So, niload ko itong mga raster layers na to, tiles 1. Pataas ng pataas tayo. Yan. So, kung titingnan nyo, nakaload na lahat ng SRTM30 sa Northern Luzon. Kaya nilagay ko ang boundary ng Philippines sa River kasi pag ganyan siya, hindi clear ang kung nasaan yung SRTM tiles na ito. Kaya pag nilagay natin yung Philippine boundary, ang seas and yung terrestrial boundaries, yan, kitang-kita natin na nasakop natin ang buong Northern Luzon. Kasi sa ngayon, hindi natin alam ang totoong boundary ng Cagayan Valley. Pero kung titingnan natin sa mapang ito ngayon, no,
Ito ang ridge ng Sierra Madre. So sa right nito papuntang dagat na yung tubig, ulan. Pero sa left nito ay papunta sa Cagayan River, Cagayan Valley. So ito yung ridges niya, ang boundary niya dito sa ito ay Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and ito ay tuktok naman ng Sierra Madre Mountain Range. Part ito ng Kalinga. Yan. So, yan halos ang boundary ng kita natin dito sa digital elevation model, yung white areas ang watershed boundaries natin. Pero, mas magaling mag-delineate ang software kaysa sa atin. So, kaya ko niload dito sa QGIS para malaman ko yung layer names ng mga i-import ko na SRTM30 tiles sa GrassGIS. Ngayon, una nating tingnan itong 15. Yung 15 nandun siya. N15E20. So, ito palang SRTM30 ay downloadable siya for free sa NASA website ng US government. Tingnan natin itong properties ng 15 and 15E20. Nakikita natin na ang location niya nandito sa folder nito. At ang file name niya ay N15_E20_1ARC_V3 TIFF. So TIFF siya. Ngayon naman ay lipat tayo sa GrassGIS na. So version 8.4 dapat ang gamitin niyo or later. Ngayon, ang gagawin natin ay mag-import tayo ng raster layers. Ang gusto kong gamitin ay yung RINGDAL na ito. So, ang input natin, browse natin doon sa folder na kung saan naka-store yung ating mga data na i-import. Maps. Ayan, sa SRTM30. So, SRTM30 ang import natin. Ang una yung N15, North 15, East 20, 1ARC. So, N15E20. Open. Ngayon, pagalanan natin siya ng DEM1, ang output niya. So, ito ang input file at ito ang output layer niya sa Grass. Ngayon, run natin. Ni-import na niya ngayon ang unang tile ng SRTM30. Okay. So, makita natin dito, nandito yung console command niya. Ito. Yan. Pwede nating i-run ang copy. I-click ang copy. Tapos, paste natin dito sa Notepad. Yan. So, ito ang ni-run natin. Ang input ay ito. Ngayon, in case na merong space dito, kailangan lagyan natin siya ng double quote. Yan. Double quote. Ang input ay yung file name na ito at ang output layer niya ay DEM. Pero gusto ko siyang lagyan ng overwrite para pag nire-run natin ito ay ma-overwrite niya ang DEM1 in case existing na siya sa Grass database natin. Balik tayo sa database. Tingnan natin dito sa permanent map set ay meron ng DEM1. Double-click natin ang DEM1 para makita natin. Ay, nandun na pala siya. Yan. So ngayon, para ma-import natin yung iba pang mga layers, balik tayo dito. I-copy natin ito. And paste. 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 So nakita nyo pa ulit-ulit na lang na kinokopya ko siya. Baguhin na lang natin itong input niya. So ang input ng isa ay tingnan natin sa QGIS. Tapos na itong N15, E20, N15, E21 naman ang kasunod. N15, E20, N15, E121. Ayan. Tapos
N16 E122. N16 E122. Next, N16 E121. N16 E121. Next, N16 E120. N16 E120. Then N17 E122. N17 E122. Next, N17 E120. N17 E120. Next, N17 E121. N17 E121. Tapos N18 E122. 18 E122. Next, N18 E120. N18 E1 E120. E120. Next, N18 E121. N18 E121. So, sumobra yung nakopya natin. Purahin natin itong dalawa. Kailangan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 layers lahat. Ngayon, baguhin din natin yung output. Yung una ay DEM1. Next ay DEM2. DEM3. 4. 5. DEM6. DEM7. DEM8. DEM9. DEM10. And DEM11. Ano kayo nangyari dito? Bakit? N18. May nabura. N18. Yan. So, ito yung code to import the different raster tiles ng SRTM30. So, kung titingnan nyo, minsan lang natin kinopya ito at binago na lang natin ang input parameter niya, yung file name, and yung output niya na DEM1 to DEM11. Ngayon, copy-paste natin ito. Na-run na natin yung 1, kaya wag na nating i-run, kopyahin pa. Punta tayo sa console. No? Paste. Ayan, ni-import na siya. Hintayin na lang natin na matapos. Balik tayo sa grass. Kung i-refresh natin to, reload maps. Ayun, may DEM2 na, na-import na DEM2. Importing pa rin siya ng DEM4. DEM2, 3, 4. So, sabay-sabay na niyang, sunod-sunod na niyang niran lahat ng kinapi-paste natin na import command using R in GDAL. Refresh natin. Ayan, dumami na hanggang DEM5 na. Dapat hanggang DEM11 ito. 6, 7. Hindi naman kasi nung matagal. Hintayin lang natin ang pag-import niya. DEM8, N17, E121. DEM10. So, dalawa na lang. Isa na lang. Yan, tapos na. Balik na tayo dito sa GUI. I-reload natin. Ayan, 11 na ang DEM dito sa grass database natin.
To learn more about the command that we use in importing the raster layers, gawin natin to. So, kopyahin natin yung command r.in.gdal -h. Ayan. Then, copy natin to at paste sa console. So, makikita natin dito ang help o documentation ng r.in.gdal. So, yun yung switch niya na overwrite para kung existing na ang output raster ay overwrite lang niya. So, ang nilagay lang natin ay input, output, and overwrite doon sa command natin dito sa ito. So, r.in.gdal input equals yung raster file, TIFF na nababasa ng Q, at ang output ay simply dem1 to dem11. So, tatlo lang ginamit nating parameter. Input, output, and overwrite switch. Pwede rin natin gamitin ang Google sa kung gusto natin aralin ang GRASS r.in.gdal. So, type lang natin GRASS.js r.in.gdal. Yan, lalabas na ang documentation nito. So, mas detailed ang description nito dito sa Google Drive documentation ng r.in.gdal. So, tapos na tayo mag-import ng digital elevation model from SRTM30. So, nilagay ko rin dito sa handout natin ang code on how to import these raster layers. Baguhin nyo lang yung folder location kung saan nyo sinave ang input files na SRTM. Next, punta naman tayo sa environmental settings. Mahalaga na iset natin ang environmental settings sa GRASS para malaman natin ang masabi natin sa GRASS ang extent ng area of interest na gagamitin. So ito ay minimum latitude coordinate and longitude coordinate and maximum and minimum longitude and latitude. Isa pa ay yung raster resolution at ang pangatlo ay yung number of rows and columns to use in data processing. So balik tayo sa console, no? Tingnan natin ang g.region -p. So, makikita natin ang existing region natin ay ang resolution niya 111 lang. Yan ang default kasi hindi pa natin na-set ang tamang environmental settings niya. Balik tayo sa console. Ay, hindi pala sa console, sa GUI. Sa settings, pwede rin natin makita yung environmental settings. So, ganun din. So, parang G region -p at ito ang outcome niya. Wala pa, hindi pa siya nakaset ng maayos. Ang gagawin natin ngayon ay gusto ko dito i-type yung settings. Set environmental settings. So, lagay natin ito g.region raster equals dem1, dem2, dem3, dem4, dem5, dem6, dem7, dem8, dem9, dem10, dem11. Merong mali dito, dapat comma. So, titingnan nyo, i-combine natin ang extent ng 11 dem na in-import natin. So, raster equals dem1, walang space dapat ito, dem2, comma, hanggang sa dem11. So, kopyahin natin ito ngayon sa
console ng Grass.js. Yan, naka-paste na siya. Yan. Tapos g.region -p to display the current regional settings. Yan. Nag-iba na kanina ay 1111. 01 ngayon ay nakalagay na number of rows, 14,401. Number of columns ay 10,801. So, ang resolution niya ay 0.01 degrees minute seconds. Seconds yata to. At yung coordinates niya ay ang latitude ay 1459 hanggang 1900, 19 degrees. So ito ay 15 degrees hanggang 19 degrees. So 4 degrees yan. Ito naman ay 120 degrees hanggang 123 degrees. So tig 4 degrees ang north to south and east to west na extent niya. Balik tayo sa GUI. So 111 pa dyan. Pwede rin nating i-update ang environmental settings. So ganun din. Kung anong nakita natin sa console, no, parehas na sila ngayon dito sa GUI. So yan po ang pag-set ng environmental settings na kung saan kinonbine natin ang extent ng 11 DEM. Kasi di ba tiles siya? So kinonbine natin ang extent ng 11 DEM. Ngayon ay ready na tayo mag-combine ng raster files, ng 11 raster files para maging isa lang siya. Hindi pwedeng hiwa-hiwalay natin silang gamit. Dapat minsanan lang. So, merge natin. Ang problema ay hindi ko maalala ang Grass command on how to merge. Kaya nagpatulong ako sa Google, nilagay ko Grass.js merge raster layers. At lumalabas na RPATS daw ang gagamitin ko. So, yung AI, ChatGPT, RPATS daw ang gamitin. Pagbaba ko, nandito ang RPATS. So, click natin yan. Makita natin ang documentation ng RPATS. So, ganun pa rin. Kailangan lang natin ng input, ng output, saka override. So, gawin natin dito sa OneNote. r.paths input equals, kopyahan natin itong nasa previous command, dem1 to dem11. Then, output equals dem. So, wala na siyang number. And, lagyan natin ng negative O para ma-overwrite yung command. So, copy natin ito. Punta tayo sa console. And, paste natin dyan. So, medyo matagal ito kaya hindi ko na siya papakita sa inyo ang pag-run niya. Burahin na lang natin. At tingnan natin yung output. G.list raster. Para makita natin ang listahan ng mga raster layers na nasa database natin. So, merong dem1, dem10, dem11, dem9. So, 11 dems. Ito yung output ng pag-RPATS natin or pag-merge natin ng 11 raster layers. Ngayon naman ay burahin na natin ang dem1 to 11 kasi na-combine na natin siya into a single dem. So, burahin na natin siya. Burahin na natin. Ang command na gamitin natin ay gremove. So, sa gremove, ang type niya ay raster. Nakalagay dito, type equals raster and name. Lagay natin yung name ng layers. Nabuburahin natin 11. Then 1 to 11. Yan. Ano pa? F. Negative F. Force removal. Kailangan lagyan natin ng negative F na switch. Negative F. So, kopyahin natin ito. At paste natin sa console. Yan. So, na-erase na sila. Kaya pag mag-glist tayo ng raster,
isa na lang nandun. Yung dem na lang, nawala na yung dem 1 to 11. Balik tayo sa Grass GUI. So, tingnan natin yung output dem natin. Nabura na natin yung tiles. Ginawa natin isa. Kinumbine natin. So, display natin. Double click ko lang kaya kita na siya dito. Ito na yung combined dem 1 to 11. Naging dem na lang siya. Wala dito kasi tubig na yan. Hindi natin kailangan.